sa napakahabang kasaysayan ng ating lahi sa buong mundo. Pangalawa, ano-ano ang mga ginampan ng mga tungkulin ng pagsasalin sa napakahabang kasaysayan ng ating lahi sa buong mundo? Gaano ka-professional na o na ba ang pagsasalin sa buong mundo at sa Pilipinas? Okay. Sabi dito, huwag mag-alala sa nagawa nyo na to. No? Nagawa nyo na to nung nakaraan. Kaya hindi na natin yan tatalakayin. Lampasan na natin yan. Okay? At marami sa inyo ang nakakuha ng perfect score dito. Binabati ko kayo. Okay. So, natural. Naging madali yun, no? Para sa inyo. Dahil alam ko naman na basic lang yung ating mga tanong. Ngayon, nais kong basahin mo ito. Okay? At ipaliwanag mo sa amin kung anong iyong pagkakaunawa dito. Pakinggan natin si Torres. Torres nga ba? Ande, si Vargas, John Mac. Ang sinabi ni Fredrich. Sir. Yes, anak. Pakibasa mo. May dalawa lamang paraan sa pagsasalin. Maaring pabayaang manahimik ang tagasalin, ang author, hanggang posible at pakilusin ang mambabasa tungo sa kanya. O maaari pabayaang manahimik ng tagasalin ang mambabasa hanggang posible at pakilusin ang author tungo sa kanya. Paano mo naiintindihan yan, anak? Ano po? Yung sa part po na pabayaang manahimik ng tagasalin ng author. Yung ano po, yung pagsasalin po na gagawin niya is ano po, malapit po, malapit po dun sa original na tawag dito na akda. At yung yung mga mambabasa po is yung tawag dito, sila na po yung bahala intindihin yung sinalin na katulad dun sa original na akda. Tapos yung pabayaang manahimik ng tagasalin ng mambabasa. Hanggat my God. Hanggat posible, pakilusin ng author tungo sa kanya. Hindi ko masyadong sir. Oo, parang lang yan, anak, parang kabaliktaran lang din yan noong unang sinabi mo. Para bang sinasabi na dapat panatilihin kung ano yung likha na original. At kumbaga, sa pagkakataong ito, hindi dapat nakikita dito yung tagapagsalin, kundi yung original na may akda. Okay, o sige, tatanggapin natin yung kalahating sagot mo. So, habay pa rin yun. Pati yung kanina, habay din. Pakinggan naman natin itong sasabihin, itong sinabi ni Pasiano Mercado Rizal, na kapatid ni Jose Rizal. Ay sa kanya, ang pagsasalin ay... Ako ba yun? Sige nga, Franz Raimundo. Sige, Franz. Ang pagsasalin, wait lang, sir. Ang pagsasalin ay inaayon sa mga salita kapag ito'y mauunawaan at ginagawang malaya naman kapag iyon ay may kabuluhan, kalabuan, datapwat, hindi lumalayo kailanman sa hulugan. Sige anak, ano sa tingin mo ang gustong iparating ni Pasiano? Kung yung sinasalin po, sir, kailangan daw po pag nagsasalin kayo, kailangan maunawaan pa rin. At lagi na dalawa po yung yung maaaring gawin sa pagsasalin. Kapag malabo po, kailangan niyo pong mag-improvise o kaya gumawa pa ng ibang synonyms, ganun po. Kapag naman po malinaw, kailangan po hindi siya lumalayo sa original. O kaya hindi po naiiba yung kahulugan niya. Sige. Sige, maraming salamat. Tatanggapin natin yung sagot mo, anak. Gusto lang namang sabihin dito ni Pasiano na kapag tayo po ay nagsasalin, meron tayong obligasyon
na panatilihin natin ang kahulugan nito mula sa orihinal. Okay, hindi dapat lumabas na opinion natin ang nakikita, kundi yung mismong nasa orihinal. Tulad ng gawaing pampanigtikan, wika ang pangunahing kasangkapan sa pagsasali. Sa isang pagtanaw, mas mahirap pa ito kaysa gawaing pampanigtikan dahil dalawang wika ang dapat pagkatalampasan ng tagasalin sa ordinaryong sitwasyon. Totoo nga naman yun. Kasi kung ikaw ay magiging manunulat o otor, ang iyong problema lamang ay kung anong salita ang gagamitin mo sa iisang wika. No? Ngunit kapag ikaw ay isang tagasalin, dalawang wika ang kailangan mong pag-aralan. Sa ganitong pananaw, matatamo ang mahusay na pagsasalin, lalo na ang pagsasaling teknikal. At kaakibat ng isang mahusay na tagapagsaling teknikal ay ang pag-unawa sa kahulugan at simulain ng pagsasalin. Mapapatunayan mo rin na kayang-kaya mong magsalin kung pakatatandaan ang mga mahalagang impormasyon at detalyeng inilahad sa module na ito. Ang gusto lamang sabihin nito na mahirap magsalin pero posible. Posible. Basta tayo ay susunod lamang sa mga pamantayan na ating makikita at mapag-aaralan dito. Sige, pakinggan nga natin ang opinyon ni maswerteng si Clyde de Asis. Manuel. Manuel, pakibasa mo nga ito. Basic. There are no universally accepted principles of translation because the only people who are qualified to formulate them have never agreed among themselves but have so often and for so long contradicted each other that they have equated to us a volume of confused thoughts which must be hard to parallel in other fields of literature. Yes. Sir, sa pagkakaintindi ko po dito is, yung mga theorista po, mga practitioner, mga scholar ng wika, nagka-come up po sila sa iba't ibang way kung paano po magsalin. Pero sa patuloy po na pag-aaral, di po sila nagkakaisa kung ano po ba talaga yung formula sa pagsasalin po. Parang nagkatalo-talo pa rin po sila. Ayan, maraming salamat anak, no? Kaya nga, hindi pa nakakalikha ng tinatawag na machine translator. Kaya nga hanggang ngayon kahit si Google Translate ay nahihirapan kasi sa patuloy na pagkakatuklas ng mga iba't ibang teorya o pamamaraan sa pagsasalin ay hindi pa rin sila nagkakasundo-sundo. Mamaya malalaman natin yung mga dahilan kung bakit. Maraming salamat sa iyo, Manuel. Okay, pakinggan natin ang susunod. Kaya nga sisimulan natin sa kabanatang ito sa ganitong diwa. Maaaring ang mga talakay dito ay di umaayon sa mga talakay sa ibang aklat o sa paniniwala ng mambabasa, lalo na ng mga mahaba ng karanasan sa larangang ito. Panahon lamang ang makapagsasabi kung alin-aling mga simulain sa mga ito ang magugustuhan niyang bilhin. Karapatan ng isang manunulat, taga-saalin, autor na ibahagi o itinda ang sa palagay niya ay higit na mabubuting simulain sa pagsasaling wika na bunga ng kanyang mga karanasan at pagbabasa bilang tagapagsalin at bilang propesor ng mga kurso sa pagsasaling wika. Sa kabilang dako, karapatan din naman ng mag-aaral ninyo ng sino mang gustong magpayaman ng kanyang kaalaman sa pagsasaling wika ang mamalengke at piliin ang mga simulaing kanyang maiibigan. So, ibig sabihin, binibigyan tayo ng kalayaan na pumili kung ano ba ang sa tingin natin na para sa atin ay mas angkop sa larangang ito ng pagsasalin. Ang salin, kinakailangang nagtataglay ng diwa at kahulugan ng isinasalin. Okay? So malinaw sa atin yon na ang isinasalin ay ang diwa. Ang mensahe, hindi lang yung basta mga salita. Mariin ang paniniwala ni Newmark noong 1988 na ang pagsasaling wika ay pagbibigay ng isang teksto sa ibang wika sa paraang ninanais ng may akda. Madalas na inaakala natin na ang pagsasaling wika ay isang payak na pagsasabi ng isang bagay sa ibang wika. Ang totoo, ang pagsasaling wika ay isang masalimuot at mahirap na gawain. Masalimuot ang gawain ito sapagkat napakaraming bagay o salik ang mga hadlang sa pagsasalin tulad ng kultura, kaugalian, kaayusan, panlipunan at marami pang iba. Mahirap ang pagsasalin sapagkat nakatali ito sa orihinal. Dito ang nagsasalin ay hindi malayang magpasok ng kanyang sariling kaisipan.
Ang salin ay kinakailangan nagtataglay ng diwa at kahulugan ng isinasalin. Hanggat maaari ito ay dapat magmukhang natural. Gusto ko lang balikan dito mga anak, yung halimbawa na lamang yung pagkakaroon ng kani-kaniyang kultura. Magkaiba tayo ng kultura. Siguro yung iba sa inyo nagtataka, bakit nangyayari sa Amerika, yung hindi ko alam kung aware kayo dito nung mga ilang buwan lang yung nakalilipas na mayroong mga tao na nagsusunog ng mga establishmento, 'di ba? Na sinisira nila yung mga sasakyan, sinusunog nila yung mga gamit ng gobyerno, pero sinasabi na ito'y nagsimula lamang sa pagkamatay ng isang tao na hinuli ng pulis at ang nangyari, no, humingi siya ng saklolo, sinasabi niya na hindi na siya makahinga, pero patuloy pa rin yung ginawa sa kanya ng pulis hanggang siya ay mamatay. Kung iisipin nating mabuti, ako pagtingin ko, sa simula, dahil nga wala tayong alam sa kanilang kultura, parang, ano ba yan? Ang OA naman ito mga to. Iisa lang yung namatay, pero ang dami-dami namang, parang nagkaroon na ng civil disobedience, no? Pero ang totoo nun, malalim yung pinagkaugatan nun eh. Malalim yung tinatawag na racial discrimination sa kanilang kultura. No? Kung ikaw kasi nandito ka lang sa bansa mo, sa Pilipinas, hindi mo mararamdaman yun eh. Hindi mo mararamdaman yung tinatawag na racial discrimination kapag nandito ka sa sarili mong bansa. Pero kapag nasubukan yung pumunta sa ibang bansa, doon yung mararamdaman, doon yung makikita na iba pala talaga yung kultura nila. Iba sila tumingin. Yung mga foreigner, no? Lalo na kapag naranasan nyo ng makapunta sa ibang bansa, no? Ibig sabihin lang nito, pinatutunayan nito na ito ay may malaking kinalaman sa mahabang kasaysayan ng kanilang bansa at ng kanilang pagkatao. At dito nagkakaiba-iba tayo. Dahil dito nagkakaiba-iba tayo ng pananaw, ibig sabihin maaaring iba-iba rin tayo ng interpretasyon o kahulugan dun sa mga salita na sasabihin natin. Dahil sa ating mga karanasan. Ang mga dayuhan ay may sariling istrukturang pangwika, sariling kalinangan, may ibang paraan ng pag-iisip at paraan ng pagpapahayag. Ang lahat ng ito ay dapat kilalanin ng nagsasalin ng mga balakid o hadlang na dapat niyang bakahin. Ayon kay Newmark, walang bansa, walang kultura at lubhang nakababata upang hindi tumanggap ng mga makabagong kaisipan. Sa makatuwid, ang pagsasalin ay laging posible. Bagamat isa ito sa maituturing na makabuluhang ambag ni Newmark sa pagsasalin, may ilan pang mga definisyon mula sa kilalang eksperto o practitioner sa larangang ito na malapit din sa talakayan ni Newmark. Silipin natin sa Ingles ang kanilang mga definisyon. Sige nga, pakinggan natin para basahin itong sinabi ni Robin. Pakinggan natin si Ba't mata lang kita sa Jesseline. Jesseline, pasok. Sa settings ata, yung 7 Robin po, sir. Yes, 1959. Basa anak, 3.1. Translation is a process by which a spoken or written utterance takes place in one language which is intended and presumed to convey the same meaning as a previously existing utterance in another language. Mhm. Yung pagsasalin daw po, Tatagalogin ko na lang yan. nangyayari Mhm. sa pagitan ng pasulat or pasalita Mhm. na ang layunin niya ay pahatid ng mensahe at makapaghatid ng mensahe sa parehong kahulugan Yan. at pero nasa ibang lengguwahe. Magaling, mahusay, Tadenya. Very good. O, anong ibig sabihin nito? Gusto lang sabihin natin, inilinaw ni Robin, na pag sinabi natin na pagsasalin, ay hindi lang ito nagtatapos sa mga pasulat na paraan, ano? Maaari din, halimbawa na lamang sa yung ating mga epiko,
Yung dito kasi sa Pilipinas, bago dumating yung mga Kastila, meron tayong sariling kultura na hindi naman natin na isulat, no? So Alam mo pasalin yung pangalawa, nila Clyde. lamang ito. Sa makatuwid, mayroon din nagaganap na pagsasalin sa pamamagitan ng mga Alam mo pagsasalita, na yung hindi lang pangalawa? basta sa pagsusulat. Tama yon, basta ito ay nagpapahatid ng kaparehong kahulugan. Pakinggan naman natin ang sinabi ni Nida. Ano ba itong sinabi ni Nida sa 3.2? Pakinggan natin si Ong. Hindi. Basta kailangan Shirey. magaya Ayon ng- kay Nida, translation consists in producing in the receptor language and closest natural equivalent of the message of the Ang source hirap kasi language. Tagalogin, no? First meaning and secondly in style. So yung pagkakaintindi ko po Mahihirapan dito, daw tinagalog. yung translation daw, yung nangyayari po siya sa dalawang wika, yung isang pinagmulan, pati yung tinranslate po, yung sinalin po na wika. So kapag nagta-translate po, kailangan hindi lang din daw po yung kahulugan, yung malapit or equivalent dun sa pinagmulan na lengguwahe, kundi yung paraan din po ng pagkakasalin. Ayan, maraming salamat. Gusto ko lang din pansinin ninyo dito na hindi lang basta yung kahulugan yung binibigyan ng pansin, kundi pati yung estilo, no? Mula doon sa pinanggalingan, maging doon sa pagsasalitan. Halimbawa, kung ang paraan ng kanyang pagsusulat ay patula, Ang hirap kung Tagalog. isasaling ito sa Filipino o sa isang wika, dapat patula rin, no? Okay. Oy, Jasmine, dito pala. Okay, pakinggan naman natin Salita itong sinabi ni J.C. Catford noong JC 1965. Catford. Translation mo. Sige nga, pakinggan natin si Ruiz Yun, no? Christine. Translation may be defined as the replacement of textual material in one language, source language, by equivalent textual material in another language. Ay, yung intindi ko po dito, sir, yung pagsasalin daw po ay ano siya, kapalit po siya or parang parang isang kapalit or isang version pa po siya ng isang sulatin o akda na pag tinranslate po siya nung original po na Sabi ng lingwahe. akda, ganun. Kunyari po yung isa po is English. Pag tinranslate na po siya sa kung ano, sa isang panibagong lengguwahe, ay madedefine na daw po siya or makikilala siya bilang another or kapalit nung libro na yon para mas maintindihan ng mga nambabasa. Okay, sige, maraming salamat Ruiz, no? Tama naman yung sinabi mo na pagka nagta-translate ka, para bang sinasabi na kapareho din yun, no? Parang pinalitan lang sa ibang wika, pero dapat kapareho lang ito ng laman mula doon sa pinanggalingan. Okay. Sunod, pakinggan natin itong dalawa na lang po, si Larson at saka si Sabri. Pakinggan natin ang sinabi ni Larson mula kay San Diego. Yun, no? Adrian. Translation is a producing the receptor language. The text with which communicates the message. Nandiyan ka ba, San Diego? Natural, grammatical, and lexical choices of the receptor language. Lexical choices. Kinabahan. Nandiyan ba si San Diego o wala? Naka-off. Hindi nare-record. Nandiyan po, sir. Nandyan. Oh. Sige, baka nakamute ka lang, anak. Nablig. Nawala siya. Nawawalan po ata signal. Oo, baka iba yung napindot niya. O sige, Naka-join na po. naka-join na siya ulit. O sige, palagpasin muna natin siya. Baka mayroon lang siyang problema. Pakinggan natin si Torres. Ariadna. Ayan. Okay ka na ba, anak? Torres? Okay na po, sir. Sige, Kasi hindi anak. ko po ma-open yung cam ko kasi po naglolo ko po yung signal namin. Okay lang. Naku, hindi Sensya na. na po. Nababasa mo ba, anak? Nababasa naman po, sir. Okay lang. Kaso, kahit bukas ng cam. Okay po. Sige. Basahin mo nga yung 3.4. Ayon po kay Larson,
Translation is reproducing in the receptor language a text which communicates the same message as the source language, but using the natural grammatical and lexical choices of the receptor language. Sinasabi po rito na ang pagsasalin daw po ay sa pamamagitan po nung original o original po na akda sa iba pong lengguwahe na iba po ang grammar na ginagamit pero iisa lang po ng mensahe. Okay, Mula sige. doon po sa original. May alam ba? Bale, may Sino yung dalawa po favorite? kasing ginagamit na sa pagsasalin. Yun po ang wika Translation is ay made possible by yung equivalence of sinasalinan na thoughts wika at that lies isinasalin na behind wika. verbal expression. Bale, yung isinasalin po na wika, doon po magmumula ang original na mensahe at Yung- isasalin po yun sa isasalin po yun sa Yung pinagsasalin mensahe, ng wika Nag, na may kaparehas lamang pong diwa. Very good. Okay, habay na habay. Maraming salamat. Thank Pakinggan you po, naman sir. natin Hindi sa topic. si Ewan ko, hindi ko alam. si Diasis Mangaya. Mongaya. Mongaya, Joy Ann. Ano yan? Nandyan ka ba, anak? Baka nakamute ka. Translation is made possible by equivalence of lies behind its Translation different is verbal made possible by equivalence of thought that lies behind its different verbal expression. Yung ano po, yung pagsasalin, parang ano po siya, Parang? from dun po sa original, sinasalin po siya sa ibang language, pero isa lang po yung mensahe na gustong ipahiwatig nung ano, nung pinagsalinan po. Galing dun sa original po na. Okay. Mga anak, pasensya na kayo. Hindi ko mabubuksan yung GC natin. Parang may nagme-message sa akin. Pasensya na ako, hindi ko nakikita. Ira, pagka pakitignan mo lang kung ano yung mga sinasabi nila.